This is it. Magandang gabi. Ito, tuloy na ang ating huntahan at kapehan sa BNN. Magandang gabi po, mga gilo naming mga sumusubaybay. At kami ay naririto sa lungsod ng Lipa para sa special edition o special episode 18 ng ating programa. Ako po ang inyong lingkod, John Albidina Rayos. At ako po, si Gans Rodelas. At syempre nga, special ang ating edisyon ngayon. And special din ang ating panauhin ngayon. Oo. Dahil ngayon, kasama natin ang ating dating USEC ng Department of Human Settlement and Urban Development, dating Mayor ng Lungsod ng Lipa, private, first class, private person, Maynard Sabili. Magandang gabi po. Magandang Yan. gabi, Donald and Gans. Yes, at Isa pong malaking karangalan na maging guest ako dito sa Huntahan at Kapihan. Ang sikat na sikat ngayon na muusbong na programa. Ano? Kami po Thank ay you very much at nandito kayo ngayon. nasa sa 18th episode na at gaya na nga po ng aming binabanggit, simula pa sa pagbubukas pa ng ating programa, noon pa na March 8, March 1. Nagsimula rin tayo noon masyadong maulan. Ngayon naman, nakatapos tayo sa bagyo, medyo uminit na ang panahon, pero asahan pa rin natin ang malalakas na mga pag-ulan dahil panahon ng lahi. Yes. Nagsimula po ang ating programa na kaalinsabay ng 29th anniversary ng Pahayagang Balikas. At ito nga po pinagtuwangan ng Balikas News Network at Batangas Crown Lions Club, PMJF. Ang programang ito para ihatid sa ating mga kababayan ng mga kaganapan. Tayo kung saan na nakarating mula sa Lions Den, tayo ay nagkaroon na ng episode sa Quezon City, sa Surigao and Lipa, magkalayo ngayon sa lungsod ng Lipa. At kami po ay, siyempre marami kayong utang sa aming kwento. Kaya marami kaming ipa-follow up sa inyo. Kumusta naman kayo? Ito, after my term as mayor for 9 years, and naging USEC ng DSUD, alam mo, nabaguhan ako. Kasi nung, biglang nagpahinga sa siyam na taong ba naman, parang nabaguhan dahil alam mo, nung ako'y mayor, paggising ko sa umaga, sasalubong na sa akin yung mga kababayan natin. Pagdating sa City Hall, alam mo, pag ako'y umupo sa aking opisina, meron akong monitor. Pag nakita kong kukunti ang tao doon sa waiting room, doon sa pagpasok ng mayor's office, ako'y nalulungkot. Every time na nakita ko, ba't kukunti? Ay mukhang wala yatang nagmamahal sa akin. Yun yung araw-araw na inisip ko. Pero mamaya, wala pang siguro ilang 10 minutes. Yung pala nagtatago lang sa mga puno-puno diyan. Ay mamaya punong-puno na. Ayan. And then, masaya na naman ako. Di ba? Pero siyempre, pagkatapos noon, ay siyempre, tuloy-tuloy pa rin naman po. Dahil ang ating mga kababayan ay siyempre, hindi naman tayo nalilimutan tungkol sa mga kung ano man kaya nating mga maitulong pa. Siyempre, hindi naman nawawala yung pagkakasakit. Di ba? Kaya nga naitayo nung time na yon ang ospital ng Lipa. Ay pagkatapos yan, siyempre, nawawala ako. So, yung mga iba naman ay di pinapasa ko sa PCSO, Department of Health, at saka Office of the President, na nakakatulong tayo. Marami naman ang tumutulong. Di nagiging natutuwa ako pa rin ang channel nung para maiambag ang tulong sa ating mga kababayan. Alam niyo po yung isa naming hinahanap-hanap sa pagkakataon na kayo ay nagpahinga nitong pag after nyong term ninyo bilang USEC ng DSUD. Ang aming hinahanap-hanap ay yung taong gobyerno na madaling mahagilap, pagka may tatanong ka, agad isasagot. Kumbaga, yun siya eh. Pagpunta mo sa opisina, nandun. Haharapin ka sa anumang sitwasyon at handang sumagot sa mga follow-ups, yun. So, at pag hindi mo siya nakausap sa kadamihan ng taong hinaharap, may pagkakataon siya pa yung tatawag sa iyo after. So, yun po yung isa sa aming hinahanap-hanap nung panahon na time na kayo ay nagpahinga sa government service. Pero sabi nga, lagi naman namin kayong hahanapin dahil alam namin, marami kayong kaalaman, marami kayong may i-share sa amin, usapang
sa pagpapalit ng mga administrasyon, usapang West Philippine Sea, usapang ICC, usapang kung ano-ano na sa ating pati yung mga pabay at ano. Dahil natatandaan mo, Gads, at that time na siya ay USEC ng DASUD, nung pumutok ang Bulkang Taal, ang ating mga kababayan na galing sa Agoncillo at San Nicolas na dinala sa Talaibon para diyan pansamantala itigil sa housing ng military dati. Sa police. Oo, dito sa Talaibon. Ang sabi niya noon ay hindi sapat na kinukupkup ang ating mga evacuees. Ang marapat gawin ng pamahalaan, ihanap ng channel, ng pagkakataon kung paano magkakaroon ng sariling bahay ang ating mga evacuees na hindi na nila kinakailangan bumalik sa island. Dahil yun ang malaking problema na pagkakatapos sumupa ang pagputok ng bulkan, ang ating mga kababayan ibabalik na naman doon sa island volcano. Alam naman natin na it's a no man's island. Pero ang sabi nga niya, nung time na yun ay dapat ito ang ginaatupag ng pamahalaan. Maghanap ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng sariling bahay. Kaya sa ilalim din ng kanyang pag-channel ay yung ibang mga unit doon ay napapunta na. Talagang ibinigay na, nai-award sa ating mga evacuees. Kaya ang housing na iyon sa Talaibon, yung mga tumanggap na galing, talagang nila na hindi na sila babalik doon sa island volcano, nagkaroon na sila ng bahay. Pero Sabagay, ito'y kulang yon. Kulang at kulang. Yung sa pa rin. Talaibon, kukunti yun. Pero na marami na tayong ginagawa ngayon, katulad ng Balete. No? Congratulations to, and thank you kay Wilson. Maralit. Maralit, opo, Mayor. Inuumpisahan na doon yung resettlement site. Yes, opo. Oo. At ibang lugar, kasi nung biglang pumutok, nung pumutok yon, tapos na-appoint ako, after 1 year nang pumutok, noon ako na-appoint as undersecretary. Ay tinanong ko ngayon, pinatawag ko yung yung regional director. Ang ganda ng presentation. Ang napapunta po sa Balete, ang iba doon ay residente din ng Balete at Talisay, ano po? Hindi, yung ginagawa ngayon sa Balete, yung resettlement Yun nga, ng yung mga bahay. yung resettlement Na area. wag na silang magpunta doon sa danger zone, yung mismong island. Kasi nung umupo nga ako, pinatawag ko yung regional director ng Department of Human Settlement. Ay, ang ganda naman ng presentation dahil okay naman na Hanggang sa nung ang mga mayor lumapit sa akin, sabi sa akin Yusek, nandito pa kami sa nandun pa sa evacuation center ang mga kababayan natin. At nasa tent. Just imagine 1 year after eruption, nandun pa sila. Kaya nga sabi ko sa NHA, General Manager noon, hindi ko na mabanggitin ang pangalan, tapos na naman, napagalitan ko. Ay sabi ko, kapag hindi mo inayos ito, ay ikaw yung manghihiram ng mukha sa aso. Hindi ko na mabanggitin. Ay di, nagsumbo ka sa presidente siya noon, panahon yun. Iwan ko kung anong kala ko, matatanggal pa ako. Dahil alam mo sabi ko nga sa kanya, nung kami mag-meeting, sabi ko, bakit mo pinabayaan ang mga kababayan natin doon sa tent? Alam mo, isang taon nang naririyan. Ay kung ikaw ang ilagay ko doon, kahit isang gabi, Hindi ka kayo walang CR. Ang CR common. Ang liguan, hindi maintindihan. May huslang na wala pang tubig. Ay paano ga? Ay kaya sabi ko, binibigyan ko kayo ng panahon, ayusin nyo ito. Ay ngayon, nung sinabi naman sa akin, after another meeting, sinabi sa akin, Mayor, ang pondo po para sa Taal Recovery ay binigay talaga ng ating pamahalaan, 4 billion pesos. Pero dahil sa pandemic, nakasabay nung pagputok, biglang nag-pandemic, ay nagkaroon ng Bayanihan Act as one. Ay yung pondo lahat ng gobyerno ay Pinagsama-sama muna sa bayanihan. Kaya lang sabi ko, ay bakit naman gayon? It's unfair. Because Taal eruption is also one kind of Immediate calamity. At yan calamity na dapat i-address. Hindi lang yung, although napakahalaga ng pondo para sa COVID, na kailangan natin sa pandemic. Pero paano naman yung mga naputukan? Alam nga namang di ka?
Alam nga naman pabayaan. Ay doble ang kanilang sakuna. Oo. Yung pagputok ng bulkan at yung pagdating ng COVID. Mhm. Ay ngayon, siyempre, alam mo ga, sa pag-aalat ng pondo ng gobyerno, so of course, dadaan niya sa Kongreso, di ba? Proposed by the executive to the legislative, to the Congress, sila mag-a-approve. Ngayon, kapag nagkaroon uli ng another order at ginawa ng legislative na kinilikom lahat ng pondo, para maipabalik mo, ay kailangan na naman uli ng another act na gagawin. So, it will take time. So, wala tayong magagawa. Di ba? I discussed with the Congress, wala na, nandun na, ginagamit na. Yung pondo pambili ng mga, tulong sa ating pandemic na yan. So, as Undersecretary of Human Settlement, we have a executive committee meeting. At naalaman ko na meron tayong corporate social responsibility. This is the duty or the obligation of every developer who wants to develop subdivision na mag-alat ng 20%. We call it corporate social responsibility. That is for the socialized housing project. Halimbawa, meron kang, katulad ng halimbawa, yung kay Bilyar, kung ano ba, yung malalaking subdivision. Ngayon, let's say 100 million, 20% of that, iaalat mo sa socialized housing para sa mahihirap. Yun ang nakalagay sa rules and regulation. So, nung panahon ng, yun yung HLURB pa. Samantalang nung pumasok, nabago po ang batas. Nagkaroon ng nagkaroon ng isang umbrella department katulad ng DSUD, Department of Human Settlement. Ang HLURB na-absorb ng NHA lahat ng DSUD. So, nalaman ko, sabi ko, itong pinag-aralan ko yung 20% hinanap ko ngayon yon. Yung pala, pag upo ko doon, siyempre, 2 taon na yung DSUD, kasi kapo-form lang Hinanap ko yung 20%. Yung pala kinonvert nila into escrow fund. Ang ibig sabihin, sa halip na magbigay ka ng 20% sa socialized housing, cash na. Pero mas maliit kasi cash. Ngayon, tinignan ko yun. May sabi sa akin, kako, hindi naman ako naghihimasok dahil ako kasama sa Dapat, nasaan ba yung perang yan? Yung pala, nakadeposit sa bangko. Di ba? Pero sa pangalan ng DSUD. Pero ang nag-deposit yan ay yung mga developers. Mga developer. Ay malaki na pala yan, mga 4 billion. So, nag-meeting kami. Sabi ko, pwede naman tayong maglabas ng executive order. Gamitin ang pondong yan. Gamitin ang pondo kasi i-justify natin na ito ay kailangan din sa socialized housing project, resettlement, evacuation center. Kasi sa tayo kukuha? This is immediate. So, nagawa kami ng executive order at nakapaglabas kami ng pondo. So, yung mga affected municipalities, meron siguro mga 16 to 17. Binibigyan namin ng pondo. Ayuda na, gano'n. At marami naman ng mga bayan na nabigyan na namin ng Nung umalis ako, tama-tama, umalis ako, nung inauguration ng lahat yan, pinuntahan ko naman. Nakarating lang ako dito sa mataas na kahoy. Mataas na kahoy. Yeah, mayroong magandang, state of the art ang ginawa dyan. Nung magpunta nga dyan, nung binisita, ako naroon, parang sa limpusalaan ako Dahil nang wala na ako noon, ay campaign, di parang, sabi ko, ganyan, hindi man lang ako binanggit Pero, hindi man lang binanggit ako na ako ang nagpadala ng pondo, ako yung tumulong dito. Pero anyway, hindi naman ako doon sa recognition. I'm still very happy na just in case, sana wag nang pumutok. Pero just in case, kung ngayon, hindi na kung saan pupunta mga kababayan natin. Kasi hindi lang po taga Balete hindi lang taga Bataas Kahoy ang pwede makinabang. Di ba? So, sa pamagitan ng programang ito, muli, ipinaalala natin sa ating mga kababayan na may isang Maynard Sabili na nag-isip ng solusyon
para ang ating mga kababayang sabi nga ay naapektuhan ng pagputok ng bulkan ay hindi lang basta mananatili sa mga tent, sa mga evacuation centers, kundi magkaroon ng oportunidad na magkaroon ng sariling bahay. Sapagkat mayroon palang mapagkukunan ng pondo, yun nga kung sa kabila ng yung malaking pondo na dapat magamit ng housing ay napapunta sa bayanihan, na Bayan na Aswan. Aswan, ay meron namang napagkunan ng pondo pa para masimulan itong housing project na ito. Pero yan, alam mo ga, yung nangyari sa Taal Volcano, hindi naman sa criticize ko ang anumang administration. At lagi naman tayo nakatutok. But mga sinasabi nating calamity or disaster, yung mga act of God. Yes. Or hindi natin maasahan. But it's there. Taal Volcano will be there forever. Yes. Di ba? It's a natural, nandyan yan eh. Kaya lang, siguro, if I may suggest, siguro, yan ang ating yung kailangan na, hindi yung kung kailan puputok, hindi natin malaman kung anong gagawin. Kung saan pupunta, hindi malaman kung dadalhin mo sa Rosario, San Juan, o para mailayo mo. Dapat may komprehensibong plano. Katulad ng isang taon na sa evacuation sa tent. Bakit ganon? Di ba? Hindi mo pwede nating gawin ng maglabas tayo mag-ayos tayo ng preparedness sa calamity. Na isipin natin baka may mangyaring ito. Saan naman tatakbo? Napakatagal na yung Taal Volcano, hindi pa tayo na ipanganak. Pumuputok na yan. Ay bakit hanggang ngayon pag pumutok hindi tayo magkaintindihan na kung anong gagawin? Hindi ka pwede nating magkaroon tayo ng permanenteng solution. Na pag-aralan natin upuan. Magsama-sama yung mga congressman. Ipaglaban sa kongreso na gusto namin yung permanent solution. Na kung sakaling, bakit ganun doon ang mga tao? It's because na yung opportunity. Since birth, o sa mga nininguno, doon na sila. Ay paano aalisin mo? Dalhin mo sa lugar na parang nagdala ka ng wala namang ikabubuhay. Kahit nadalhin, bigyan mo ng bahayan. Ayun, babalik at babalik. Katulad na sinabi mo kanina. Kasi yun ang kanilang hanap buhay. Pero kung gagawa tayo ng programa, itong mga ito, ay bigyan mo ng ikangay, okay, this is the solution. Itong mga nakatira dito, wag na kayo bumalik. Bibigyan kita ng lugar, parang permanent. Tapos hindi mo dadalhin doon sa walang hanap buhay. Yes. Tutulungan mo. This is a permanent solution to the problem. Katulad before, na meron tayong mga kababayan dyan sa Agoncillo, San Nicolas area nga na apektado ng pagputok ng bulkan. Ang i-propose ng probinsya, dalhin daw doon sa lupa ng pamahalaang panlalawigan sa may San Juan, sa may barangay na si ba yun? Meron doon. Sa Rosario. Pero wala din. Pero wala ng tao. bakit hindi kagatin ng ating mga kababayan ang pagpunta doon? Bakit nasugal pa sila na bumalik sa island o maghanap ng pagkakataon na sila magkaroon dito ng kabuhayan sa palibot ng bulkan? Dahil wala tayo pang buo na plano o programa na pag dinala mo dyan yung mga tao yan, ora mismo, kasabay ng evacuation, ang programa na pakikinabangan nila. Kasi pag dinala mo sa isang lugar, saka ka palang naglalagay ng tubig, na hindi pa alam, doon pa paplanuhin, saan magkakaroon, saan papasok ang mga bata, anong hanap buhay ng kababaihan, anong hanap buhay ng mga kalalakihan na hindi na pwedeng magtanim doon sa island at hindi na pwedeng mangisda sa palibot ng bulkan. Parang ganon. Ang nangyari kasi, inalis mo sila doon sa hanap buhay nila na napalilibutan ng tubig at dadalhin mo sila sa lugar na kapatagan. Nakapatagan. Wala naman silang alam na gawin kundi yung mangisda, hindi nila practice yung pagsasama. Yes. Kung kasabay ng kanilang paglilikas, ay meron na ding package na gagawin sila doon para pangkabuhayan nila at alam na hindi lamang pansamantala, kundi pagkukunan nila ng pang-araw-araw. Yun, at bukod pa sa pahay, Alam mo, bibigyan kita ng example na dapat nagkaroon na tayo ng lesson. Yes. Doon sa victim of Yolanda. Tama, Doon sa Kabisayaan. Kaya ko alam yan, naitanong yan
kung bakit bakit hindi naging successful yung Mga pabahay doon. Yung pabahay doon. Alam mo bakit? Di tinanong yan nung i-confirm yung aming secretary. Hindi ko na babanggitin. I-confirm ng commission ng appointment. Ay ngayon, siyempre, yung mga Bisayang congressman at saka mga Tinanong nagtatanong, ay hindi ngayon makasagot. Kasi nung araw sila ay involved yan sa yung mga sa Sa mga alam mo programa. nga, pag-aralan ko yan at in-interview ko yung mga congressman doon at mga taga doon. Bumili sila, siyempre may pondo. For 100, Humuhuno ng pondo ang mga ayuda para ang laki ng for the, pinakababa doon, mga 300,000 houses. Pero alam mo, yun sa deliberation, sinabi, bakit ito'y nalagyan na ng bahay? Ay walang tumira. Ha? Hindi kagati ng mga tao. Yung mga tao ay, alam mo bakit? Ay paano titira ang tao? Ay wala namang kalsada. Alam mo kung bakit napapunta doon sa walang kalsada? Walang tubig, walang ilaw, walang kalsada. Alam mo bakit? Ay dahil nang tinipid yung pondo. Ayun. Yan. Naghanap, alam mo ang lupa, kung ikaw ay maglalagay, kasama ang bahay, yung cost ng isang bahay, ay siyempre, ang hinahanap nila para marami ang siguro, makatipid, nagtitipid Hindi ko Naghanap alam ng murang lupa. ay ngayon, ang mahal na lupa ay malayo. Walang kalsada at wala talagang bibili. Yun ang binibili. Kasi government, parang hindi na nila inisip na, ay dapat may kalsada, may ilaw, may tubig. Paano mabubuhay doon? Ay doon mga tao, hindi kinagat, hindi tumira. Yung pala ang rason. Ngayon, dapat sa paggagawa natin, halimbawa katulad noon, mga Complete taga-taal. package dapat. Dapat ilagay mo, merong ilaw, may tubig, may hanap buhay, may kabubuhay, malapit sa palengke. Hindi yung, ay paano pupunta tricycle, hindi makaahon sabi, ay kahit yung bisikleta ay wala namang kalsada Ay di kayo ang kalsada Sabi niya, para makarating, ay may bisikleta ka nga. Pero, ay bubuhatin mo Napansin. Ay, yung tricycle. Tama po, ay, tama paano po. naman? Ha? Ay, yun ang nangyari. Ay, hindi ko alam kung anong nangyari ngayon. Palagay ko, yun naman siguro sa tagal na ng panahon. Ay baka naman ngayon pwede na lagyan na ng kalsada. Baka nalagyan na. Di ba? Ay pero noon, di may pondo, laki ng pondo. Hinahanap nila yung pondo. Sabi, mga pinagbibintangay kung sino, nanakaw daw, kaya ay walang iya. Ay sabi, doon ba naman inilagay sa wala namang kalsada? Ang bisikleta, bubuhatin mo pa. Doon din nala yung doon din nala yung kanilang pabahay sa mga bundok o doon sa lugar na malayo sa kabihasnan, walang daan. Ay kasi mura. Pero yung malalaking mga highway ng Eastern Samar, kahit gaano kaganda nung highway, binabakbak. Kaya sabi nga na, ilang beses kami nung pumunta doon. Ba't binabakbak? Di ko pinapalitan ulit. Sabi, reblocking daw, reblocking. Ay, wala namang kami nakikitang Oo nga, bakit gagayon? Kung ano yung ayos na, babakbakin para lagyan ulit. Dahil ilang beses akong bumiyahe, papunta dyan sa may Giwan, Eastern Samar, kung saan dumaan yung mismong bagyo, ay napansin namin na bakit doon sa mga gitna ng niyugan o doon sa ibang yung sa mga tabihan ng highway ay yung mga bahay na dating pinadapa ng bagyo, unti-unti nilang itinayo kahit na mga dingding ay mga tarpaulin at anong gano'n. Ang bubong ay mga ng nyug o ng sasa. Kaya nila palapa ng nyug o kaya ay pawid ang inilagay nila sapagkat hindi nga sila pumunta doon sa mass housing project dahil wala nga kalsada. Pero itong malalaking highway na ito dito sa Eastern Samar, kahit gaano kagaganda, binabakbak. Kaya naman ilang beses yung naging topic sa news na na bakit gayong ang daming lugar na walang kalsada, hindi ginawa ng kalsada, at ang daming magagandang kalsada na sinira naman nila. Yun. Pero yung taga-Samar, yung Anwaray, may brand ako doon si Congressman Ben Noel. Ay di,
sa Anwaray Party List. Sabi ko, ay member siya ng commission appointment. Boboto. Sabi ko, Brad, i-confirm nyo naman yung aking nakaapat na daw, apat na raw na pasok nung aking hindi nyo ina-approve eh. Hanggat hindi niya sinasagot kung saan napapunta, bakit kulang ang mga houses na narito. Sabi ko, ay ginawa na naman eh. Ay paano nga, hindi naman pasukan ng tao. At saka nawawala yung daan limong bahay. Saan nila dadin nila? Eh sabi ko, sige, kakausapin ko na laang. At yaan mo. At ating aayusin yan. Di ba? Ay pero sabi niya, ay ang problema wala kalsada. Wala lahat. At nawawala yung mga bahay. Kaya alam mo, ganito yan. Siguro sana naman maging lesson na. Para naman katulad ng mga program. Ang ganda-ganda ng program ng pamahalaan. Si Presidente, siyempre meron yung proposal. 5,000 para sa mga, para hindi na bumaha. Di ba? Yung mga, natin, flood control. Apo. 5,000. Ay ngayon yung paglalaglag ka, inabanatan ngayon siya. Eh bakit bumaha? Ngayon kala ko ba 5,000? Ay, hindi naman alam yan ng Presidente. Yan yung pagka naibigay na, inilabas na kung sino magdadala, ay siyempre, nakalista yun. Pero sana naman, magamit sa wastong paraan. Di ba? At yung sinabi ng Presidente, ay sundin naman. At makarating talaga kung saan dapat. Huwag palakasan. Ay kalimitan lalapit sa akin ng mayor, baka pwede makahingi ng part to Market Road. Di tatawag ako sa kung sino mang, Yusek o mga kaibigan ko. Ay sabi niya ay nako, naipabigay na dapat maaga. At saka, ngayon, check ko naman, sabi ko na ipabigay nga ay yung iba hindi naman part to market to diyata na palagay. Ay sorry ako naman nag-bibiro lang. Basta ang akin lang, ang Presidente nag-propose at na-approve ang budget na yan, ay dapat naman yung implementing agency ay ituloy naman. At wala namang palakasan. Ay bago mo makuha kailangan may connect Pagkatapos may umiikot diyan, ay meron doon kami mga farm to market road. Ay mag-advance kayo. Ay wag namang gayaan. Tapos ang titiranin mo ang masisira ang Pangulo. Ay hindi naman alam ng Pangulo na bago dalhin doon sa ay naging bisyo na na bago ibigay ay dapat sus ko po, ayaw ko na magsalita at mahirap na. Baka may magalit sa akin. Ay yan naman alam na lahat yan. Oo, alam. Yan sana mawala na yung gayon. Di ba? Palakasan at kailangan alam mo na, ay wag. Ayawan ko. Hindi, wala po akong pruweba dyan, Yan po'y marites laang. Pero sana, sa implementation po ng lahat ng project, ay sana po'y, kalimutan na natin muna yung, yung personal interest. Palakasan, politika, di ba? Huwag na. Ang importante ay, yung project ay madala kung saan. At huwag namang, bago mangyari, kakaunti na ang natira, kung sa dapat yan sa mento 100, ay nagiging 30 na lang. Ay di pagbuhos ng ulan, dala-dala na ulit. Yun naman yung marites lang. Hindi po yung tunay, Yun lang speculate. Yun chismis. Aywan ko, hindi naman totoo yun. Sige. Okay, ano pa ba? Nabanggit nyo kanina, yung nangyari nga pong pagbaha yan. Ano po sa palagay ninyo ang maitutulong nung dati nyo pong posisyon bilang Undersecretary ng DSUD doon sa mga kababayan natin na nawala ng tahanan nung nakaraang pagbaha? Alam mo yung mga nangyayari na nawawala ng tahanan, siyempre, general yan sa lahat ng pagpasok ng lalo na kung hindi naman matibay, lalo yung mahihirap natin sa mga kabukiran at saka kahit sa urban, ay kita mo naman yung mga squatter area, ay kaya kita mo pinatungan lang naman ng bato yung pabigat. Ay wala man lang, ay kahit kalabito yata ay wala. Ay paano naman? Ay siyempre, pag pinatungan mo ng bato,
ayan pagka lumakas ang hangin, ay pati bato na may lilipad, di yung tao lilipad na rin, yung mga nakatira doon. Di ka? Yan dara po ng ating, kasi alam mo yung poverty level natin mataas pa Pero siyempre, kasama yan. Di ba? Pero yung, may mga lugar kasi na, yung mga tao, hindi mo mapigilan na hindi bumalik. Siyempre, evacuate mo yon. Bakit nga may evacuation? It's because nandun sila sa danger zone. Di ba? Pero kung ating gagawin, alsin natin ang danger zone. Di ba? Ang tingnan natin yung mga area na yung malalapit sa waterways. Kahit dito sa atin sa Batangas may mga tao pa rin sa napakarami. Bakit ganaman kung saan yung tabi ng ilog Doon pupunta. Doon pupunta dahil wala naman kasi silang bahay. Wala silang mapuntahan. Doon sila pupunta. Kahit nga ang sahig nila lupa. Ay yun pupunta dahil wala sa kahirapan. Sa nangyari pong ito na bumuhos nga ang sobrang laki ng volume ng tubig, sabi nga mas matindi pa sa Ondoy, na alam natin may mga lugar na maraming lugar ang hindi naging handa sa ganito katindi ng pag-uulan at pagbaha. Anong nakikita niyong leksyon ang iniiwan nito sa atin, sa ating pamahalaan, at ganun din naman sa ating mga mamamayan? Ang leksyon, siyempre, siguro sabi nga natin, yan ay role ng DPWH. Yung halimbawa sa Metro Manila, kung saan. Bakit siyempre, titingnan natin, saan ka napunta lahat yung mga yan? Yung tubig na yan. Yung tubig na yan. Dapat yan, may pupuntahan Katulad dito sa Lipa, dito sa Pinagtungulan. Nangyari dati dito sa may Banay-Banay. Hindi, dito na din sa Pinagtungulan. Dito sa lugar kung saan tayo nakatira ngayon, ako'y nakatira dito sa Pinagtungulan. Nung ako'y dumating dito, binabaha ang lugar na ito. Itong mga So, miniting ko ang ating engineering at saka ang DPWH. Kasi nalaman ko na ito palang mga drainage dito ay walang pinupuntahan. Na tubig. So, kapag wala kang pupuntahan na paglalagyan ng tubig, nung buhos na yan, ay talagang nakapending yan. Kaya ang ginawa ko, yung paligid-ligid ng maraming barangay, inayos ko drainage. Yun ang naging una kong proyekto. At yung pupuntahan ng tubig. Kaya dito sa Pinagtungulan, hindi na dito nababahaan at yung kalapit na barangay. Di ba? Ganon din ang ginawa ko doon sa ibang lugar. Dito sa Lipa. Na inayos ang drainage. Di ba? Yun ang kailangan Dahil alam mo pagbuhos ng malaking ulan, ay yan talagang mapepending yan kung saan pupunta. Yes. Ngayon, para yan mag-subside ng mabilis, kailangan may pupuntahan yan. Yan sa Metro Manila, although malaki na rin ang pinagbago ng halimbawa, Marikina. Apo. Kasi yung Marikina River, dyan sa nung araw, nahihirapan yan. At pag yung Marikina River, kaunting pag-ulan nun, talagang taas ng tubig. Tumaas din, ay mayroong level yan na yan ibabaha. Dahil ng So may kaunting pagbabago dahil naman. So dapat hanggang sa dulo kailangan patuloy yan. At saka yung ang problema pa, let's say naggawa ka na ng drainage, inayos ng lahat. Kailangan ang disiplina ng mga tao dapat yung local government office kasama yung barangay na wag na sila. Kasi yun ang nakakasikip sa mga drainage Ay ngayon, halimbawa, yung isang taon na hindi maayos ng DPWH at ng local government, kapag hindi nila naayos yan, at nagsiksika ng mga basura yung drainage na yan, yan yan ang magkastani ng kahit anong daming damage. Kaya, siguro, ang solution dito ay ayusin ang drainage, at huwag nang magtapon ng basura. Di ba? At saka isa pa, kung naglagay ng pondo para doon sa flood control, ay sana na may 100% naman. Walang ay siyempre, halimbawa, yung 100 milyon, ay ang napapapunta lang doon sa tunay na project siguro, baka ang naalis daw, balita ko lang, ay chismis.
Ay di yung 100 milyon, ay di 30 million na lang sa project, 70 million doon sa mga aywan ko. Lalabas. Aywan ko, yan na may hearsay lang. Ha? Sana naman ay ilagay lahat. Di ba? Para yung talagang masusing programa kung saan talaga ang dapat gawin. Ano ba ang prioridad natin? Di ba? Yan ang may tungkol sa baha. Di ba? Siyempre, alam ng presidente, o sige, maglabay tayo ng flood control, 5,000. Ito ang pera. Di ba? Pagdating naman sa implementation, ay siya, walang magagalit sa akin. Ay, wag na mga papakain. Ay, siguro, pwede naman kurot. Wag namang kumbaga yung kabahagi mo, hayaan mo ng bahagi mo. Hindi nang sakupin yung sa iba. Oo nga. Diba? Ay, kasi yung iba, ay hindi naman sa ang daming gustong, gustong mag-employ. Sasabihin ay, kumusta ka sa DSOD? Na nagtatanong sa akin. Yung undersecretary. Bakit? Diyan rin may pagkikitaan. Bakit? Ay, appoint ako Ay, sabi ko, ay, walang pondo rito. Ay, ayaw na namin. Hindi. Bakit yung mga naghahanap ng trabaho, ang tinatanong ay kung magkano ang kita? Hindi kayong, ano gang maitutulong ko doon sa Diba? Ha? Opo. Dito po sa atin sa bahagi ng bayan ng Agoncillo, nitong nagdaan din pong pagbaha ay merong isang pamilya po na 4 na miyembro ay namatay, natabunan ng lupa. Natabunan ng lupa. Ang kanila pong bahay ay bukod sa light material ay nakatayo sa gilid ng bundok. At pagtawid mo po ng kaunti lamang metro ay ito naman yung Taal Lake. Sa mga ganong sitwasyon po na ang ating mga kababayan ay nasa ganong estado, nasa ganong kinalalagyan nila na masyadong risky, ano po ba ang po pwedeng gawin ng halimbawa ng local government na matutulungan po ng DSUD? Ayan. Alam mo yung housing program, yan ay supported by the President. At sabi nga ng Presidente, okay, pag-ibig. Ang pag-ibig ngayon siguro, more than 900 billion ang pondo na para sa housing. Hindi ko lang alam kung yung iaalat nila sa 4PH, yung pambansing pabahay ng Presidente. Ang hula ko, mga 300 billion pwede nilang iwanan dyan. Ngayon, ang SHAPSI, Social Housing Finance Corporation, meron din yan na pondo na inilaan ng government. Ang NHA, meron din. Lahat yan meron. Pero papaano ka lalapit dito? Siguro dapat, katulad ng sinabi ko, kasi hindi ka pwedeng lumapit kung hindi mo alam yung programa. Kasi nakalagay doon, in-announce, pambansang pabahay. Ay, alam nga agad ng mayor yan, ay sa dami ng munisipyo dito. Siguro, magkaroon ng orientation, kausapin ng mga mayor, may seminar ang mga mayor, kung paano mo makuha ito. Kasi hindi naman pwede lumapit yung mga taong yan na nandun sa danger zone yung mga delikadong lugar. Kaya ang isang munisipyo, dapat may survey niya. At sino ba yung mga taong nasa panganib na lugar? At ipatatawag. Tapos gagawa ka ng programa mo doon sa iyo at gagawa ka. Kasi marami programa. Pwede mong pagtayuan sila. Lahat ng mahirap, siyempre, magtayo kayo ng organization. Maggagawa kayo ng homeowners association. Pagsamasamahin natin sa isang lugar. Di ba? At i-apply ng mayor. Pwede ang community mortgage program. Yun napakaliit lang. Siguro monthly, 300 pesos. May bahay ka, hindi ka naman sa danger zone. Pero ang magagawa nun ay mayor. Programa ng mayor yun. Dapat na ilapit sa Department of Human Settlement. Ang ibibigay naman ng DSUD ay guidelines. Kasi alam mo, katulad sa pag-ibig, hindi ka naman pwedeng na hindi ka member. At not only because you're a member, you'll be allowed or given the chance to own a house or bibigyan ka ng loan. Kasi hindi naman yan talaga libre lahat Parang kung ikaw ay katulad ng programa ng ating presidente, kung ikay magpapatayo ng bahay at your own initiative, meron kang 20% equity. Lahat yan, kahit bangko o pag-ibig.
Pero dito sa programa ng Pangulo, kapag ito'y inisponsoran at inayos yung pwede kang nandyan na yung bahay, saka mo babayadan pag ganawa na, start ng amortization. So, hindi ka na magda-down. Di ba? Pero paano lalapit ang mga tao? Kailangan ng isang, yung leader. At ang karapat-dapat dyan na mag-lead ay ang local government. Magtayo siya ng, i-train niya yung kanyang community development officer o kung sino. Sabi mo, ODS, Social Welfare Office. Turuan nila. O sige, mag-create kayo ng homeowners association. Ito ang gagawin ninyo. Mag-election kayo, ito. Huwag na dating pag-anuhin ng kailangan na register pa sa SEC o yung mahirapan na di ba? Kompletohin natin. And then, community mortgage program. Di ba? I-award yan. At later on, at yan na may babayadan, halimbawa, 30 years to pay. Ay kung ang bahay mga halimbawa, pwede ka naman magtayungan ng bahay na kompleto na ng isang pamilya na 100,000 o gusto mo, may 200,000. Di ba? Bayadan mo ng 30 years. Magkano lang yun? Di ba? At least may pabahay ka. Pero itong mga maliliit na ito, hindi pwede yan pumunta sa DSUD o sa SHOPC. Kailangan niya ng tulong ng kanyang leader, ng mayor. Kaya dapat turuan ang mga mayor, program, alalayan at dalhin sa DSUD. Okay. Para matulungan kung paano magkabahay. Kasi ang DSUD ang mayroong ang galing niya si Secretary Acosar. Yan the best contractor yan nung araw bago ng mga housing. Ay ngayon pa, ay siyempre kayang-kaya niya. Kaya lang, ang dami naman ng munisipyo. Hindi naman kayang ikutan yan ni Secretary Acosar. Kailangan po ang magkusana ang mga mayor na pumunta kayo kay Secretary. Ang dami namang undersecretary doon na pwede naman tumulong. Di ba? Sakali naman po na ang ating mga kababayan ay ma-awardan ng isang pabahay mula po sa DSUD. Ano naman po yung kanilang obligasyon sa gobyerno? Yun nga, halimbawa, 200,000 yung bahay. Wala nga siyang down payment. Basta na lang siya titira. Yun ang kagandahan. Dahil ngayon, sino ka makakapagtayo ng bahay ng 200,000 ay kung mahirap ka. Di ba? Sa 200,000 na bahay na yan naman kompleto na, matibay na yan. Ngayon, panahon ito. Yan alam mo, 200,000, locus housing. Yan i-divide mo na in 30 years. Computin mo. Kung magkano, sige, tingnan mo dyan. 30 years sa 200,000, 30 years to pay. Magkano monthly? Ay multiply mo muna yung how many months ang 30 years. Tapos pag nakuha mo yon, i-divide mo sa 200,000. Siguro yan ipalagay natin ang monthly, baka 300 piso lang, 500. Ay samantalang ikaw naman basta na lang titira. Divided by 12 equals 360 months. 200 times 200 divided by 200,000 pesos. Itingnan mo kung magkano yun sa monthly ng ng 300 55 pesos lang po pumapatak. 55,000 55 pesos po. monthly. Opo. Monthly. Sa 360. Biro mo 55 pesos lang may bahay ka na. 'Di ba? So, titira ka na. So, mga kababayan, napakadali po na magkabahay. Turuan laang ang ating mga kababayan. Para hindi na kung saan-saan Di ba? 55 pesos. Tapos meron na po yung Kasama ng lupa doon. kuryente at tubig. Oo. At syempre, ang mayor naman, may connect yan sa mga katulad dito, Batilek. Syempre, kasama yan. Maglalagay ka ng bahay, kausap mo na ang Batilek. Ay kagagaling niyang Batilek. Ay yung Batilek to si Octave Mendoza. Ay napakabait yan. Yan pag na isang tawag lang, ayos na. Hindi. Makakapta na ng ilaw. Kakapta na ng ilaw. Ay, biro minung ako'y mayor. Sabi ng mga taga-squatter, yung mga taga-release. Ay, naku,
Ay, bakit ganun sunog? Eh, kasi ho, nagtatap doon sa mga kapitbahay, yung susun na ang wire. Ay, isa lang yung nakakapagtayo ang dami ng ano. Alam mo bakit? Jumper. Parang community ang may Alam mo kung bakit? Ang requirement para magkaano ka, Magkaroon ng linya. linya, ay ikaw ay dapat meron kang bahay. Kailangan may titulo ka o kaya meron kang contract of lease. Ngayon, kung wala kang property, wala kang pinanghahawakan, hindi ka bibigyan ng engineering na para kabitan ka ng tubig at ilaw. Ang hirap. Ay ngayon, nung ako'y mayor, sabi ko, naglabas ako ng order sa engineering. Ay siya, bumili kayo ng kontador. Ipabigay. Kontador ng ilaw at saka yung metro ng tubig. Libre sa mga hihirap. Ha? At ngayon, sabi ko, ay meron bakit? Kinausap ko ang Batilek. Ang bait niyan si Octave Mendoza. Yun yung assistant pa noong mayor ako. Ngayon, later, siya na ngayon ng GM. Okay. Ay sabi ko, ito mga kababayan ko, ay huwag nyo nang i-require ng mga kontrata o title. Basta't may bahay, kahit walang papeles, bigyan ninyo yan ng pagkakataong magkalinya. Para baga po anong gugustuhin ninyo? Magkaroon sila ng kontador o magnakaw ng kuryente? Oo. Yan. Di ba? So, tuloy-tuloy. Yun. Oo. Pagkatapos sabi ng paano yun? Kulang na yung budget para sa kontador. Wala na, naubos na yung inilabas ko sa dami nag-apply. Kinausap ko yung Batilek. Ay, pwede kang utang. Di ba? Ay, nagkontrata kami. Sabi niya, naku, ang laki na ho ang utang ninyo. Sabi ko huwag kang magalala. Susunod na budget, ilalagay ko yan. Paano kung hindi kami bayadan? Dahil nung araw po nung umupo ako, ang utang namin sa Batilek 100 milyon Ay, yung pala mga Sa kontador pa lang. Hindi sa kontador, yung mga konsumo. Kasi tayo nagbabayad sa mga kalye, sa mga public building. Ay sabi ko, bakit hindi na bayadan? Ay, aywan ko. Ay, may budget na lumalabas, hindi na babayadan Ay di ang ginawa ko, natuwa naman sa akin ang Batilek. Nag-appropriate ako, talaga namang nababayadan namin. Nung umalis ako, halos bayad So yan ang kagalingan kapag ang isang namumuno ay hindi lamang ang alam kasama sa fiscal administration, kung paano hindi lang yung pagtakbo ng pamahalaang lokal ang iyong iintindihin. Siyempre, ganun din, kasama din kung paano i-manage yung iyong mga kababayan. At ang numero 1 diyan, ang pangangailangan sa isang matino at maayos na yung kabahayan, yung housing concerns ng ating mga kababayan. So, dahil nga tama din na siya ay naging isang USEC ng Department of Housing, Human Settlement and Urban Development. Pero madali lang ako doon. Dahil pagkaupo ko siguro 1 taon lang dahil ako nag-file. Lumaban ako noon. So, pero yung isang taon nyo naman doon ay nako. maraming nangyari. Oo. At kung hindi kayo ang nagsulong na magamit yung 20% ng mga corporate social responsibility. Ay hindi magkakaroon, hindi yan magagalaw. Ay hindi mabubuksan ang kaisipan ng mga namumuno na pwede palang gamitin at ito ay magamit ng ating mga kababayan. Mula sa housing, usaping international relations. Dahil alam niyo po, bakit kasama sa aming kukumustahin kay former USEC ang usaping ito? Dahil ang ating pong guest, sino bang guest dito? Siya o tayo? Guest po siya sa ating programa, guest kami sa kanya. Ang ating kasama ngayon ay isa pong tapos ng Masteral of Laws sa Summa cum laude, University of Santo Tomas at graduate as summa cum laude. Hindi po siya isang Valedictorian. hindi siya isang abogado pero siya tapos ng Master of Laws kaya sabi nga ang Valedictorian. ang batas na kanyang pinag-aralan hindi Joke lang. kayo lamang. So class valedictorian at the same time ay summa cum laude sa Master of Laws. Kaya Ngayon, gagraduate na ako sa Doctor of Civil Law. Doctor of Civil. Thesis na lang ang ginagawa ko.
Candidate for, basta. Yaan mo na. Pagkatapos ng thesis, i-announce ko kung anong honor ko. Doctor of Civil Law. Sa linawin lang natin, candidate po kayo ng anong posisyon? Anong posisyon po? Candidate na. Hindi, kasi ganito. Kaya candidate for Doctor of Civil Law, kasi tapos na ako na lahat ng Lahat ng subject. mga academic requirements. Hindi, kulang na lang Nililinaw ako. ko lang, baka- Hindi, kulang lang ako ng thesis. Thesis na lang. Kulang. At yung mga grade ko, ruler. Gumamit ka ng ruler. Yan, di ba? Anong ibig sabihin, Kung ruler? siya ay summa cum laude sa Master of Laws, malamang pagka siya ay nag-doctoral, pag natapos niya yung Doctor of Civil Laws, ay ruler. Hindi pa baba, pa ganun. Uno din eh. Uno ang grade ko. Ayan. So, Nung makakita ko nga lahat ng grade ko, uno na naman. Parang duplicate yung aking sa Master of Laws. Pero alam mo, sasabihin ko sa inyo, hindi naman ako talagang yung sabihin na pagka panganak ay matalino eh. Dahil nung elementary, ako naman sa Limpusa laang. High school, gayon din. Section 3 nga ako. Noon sa Biya. ngayon itatanong Pero natin- nung ako'y nasa college na, ay ako naman ay working student. Ako'y nasa laboratory. Ang tawag sa akin janitor. Pero pinaganda nila, laboratory technician. Pero all around ako. Nung ako'y nag-aaral pa. Biro mo sa umaga, ako'y nasa botany laboratory. Ay di bibigyan ka na ng lahat ng specimen. bibigyan ka na ng sa botany, pahanapin ka ng yung mga dahon. Ay ako, ay mga phylum mga po. Sabi ko, hindi ko alam yung mga phylum na yun. Ay mabuti may pangalan naman doon sa Botanical Garden ng UST sa gilid ng simbahan. Ay yun yun ang kailangan ni alas 7. Ay ang trabaho ko ay hanggang alas 5. Ay papasok ako ng alas 6. Ay di, pagkatapos ng klase, ng 9 o'clock, may flashlight ako. Yung sa likod ng simbahan. Ay di naghahanap ako kasi paano sa umaga, alas 7 ang pasok eh. Ay dapat i-alam niyo mga scientific name ng mga ito. Hindi, may kalagay naman doon sa listahan na kailangan ng professor. Ay, siyempre, flashlight. Ay, minsan ang hirap. Pagkakalayo. Ay, pag hindi ko naman nadala lahat, ako na may mamumura. Ay, paano mag-aaral? Kulang-kulang ang inanungan sila. Pati yung mga halaman diyan, bukod sa may mga pangalan yung kanyang normal name, naka-close friends dun yung kanyang Scientific name. Pero pagka sinilip mo na, pag nandun ka na sa laboratory, botanical laboratory, sisilipin mo doon sa microscope yung ang tawag doon, slides. Slides. Sasabihin mo na, anong scientific name nito? Sasabihin mo, Allium cepa. Diba? Cucurbita maxima. Tapos iba't iba. Meron mo halimbawa, tapos pagkatapos ng botanical, doon naman sa microbiology, Yan. ay doon Palit ng palit. mga microscope sa mga bakterya. Ang pinapasok doon sa slides. Ay ngayon, doon sa isang, yung laboratory ko doon sa microbiology, ay may gripo. May gripo. Hindi ko alam, yung palang tubig doon ay galing sa itaas ng building na yung rainwater na inaano nila. Tapos hindi pinupurify. Ay ngayon, ang kala ko yan pwede. Ayun yung pinanghihilabot ko. So, yun Walang iya. Alam mo ka, pagkakadami kong taghihabat. So, yun yung mga pinagdaanan niya nung time na yun. Oo. Pero, hindi yun naging sagabal para maabot niya at hanggang ngayon na nga ay tuloy ang kanyang pag-aaral at maya-maya pa ay doktorado sa Doctor of Civil Law. doktorado sa Batas Sibil. Yan, okay. Kaya ano kayo tatanong mo? International law. Sige. Kaya lang. Sige muna. Wag mo namang ihirapan ang kasi actually hindi naman sa pagyabang master ko ang international law. Pero kaya wag mo namang ihirapan. Kaya nga sinabi. Baka mapahiya ako. Ang itanong mo na lang sa akin yung mga current events. Yan. Kaya nga po, application. dahil diyan, Higa. ang aming itatanong sa inyo ano ang nakikita ninyo sa
napaggalaw ito. Sa paggalaw ng ating bansa, ng liderato ng ating pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea, sa ating pakikipag-ugnayan sa bansang China, sa kumbaga tama ba ang ating mga nasa tamang rumbo baga ang ating militar, ang ating Coast Guard sa pakikipag-ugnayan natin sa China militia. Oo, may kaugnayan dito sa ating doon sa nagiging problema natin sa pagdadala ng ayuda sa mga nasa doon sa Ayungin Shoal, sa ating mga tripulante, sa ating mga tao diyan. Anong nakikita ninyo? Tama ba? Nasa tamang rumbo ba ang ating pamahalaan o may kinakailangan kayo? Alam mo, sa totoo lang, kung titingnan mo ngayon, titingnan mo yung pangyayari, talaga namang kawawa tayo. At there's a violation. Talaga namang very patent ang violation ng China. Dahil kahit kailan, ang tingin sa atin ng China parang hindi tayo, sino ga kayo? Hindi kayo, bulihin na lang namin ang bulihin. Takutin natin yung hanggat takot kayo. Dahil oras na pumalag kayo. Oras na pumalag kayo sa amin. Isang pindot lang namin kayo. Sabog kayo. Di ba? Pero ano ga pinag-ugatan natin yung mga bagay na ito? Yan ang pinag-ugatan niyan is because of UNCLOS. Yun ang tinatawag nating United Nations Convention on the Law of the Sea. Dahil alam mo nung araw, mga 1980s, nag-usap-usap yung mga bansa. Lagi nag-uusap yan Sabi niya, may UNCLOS 1, UNCLOS 2, UNCLOS 3. Geneva Convention. Sabi nila, dagdagan naman natin yung ating entitlement. Ha? Dagdagan natin kasi, halimbawa, meron kang karagatan. Ay 3 nautical miles lang yan nakalagay doon sa convention law of the sea. Merong law of the sea. Pero hindi pa nakasulat. Parang yun naging traditional na. Yung pagkaintindi ay kapkaman ng kapkaman. Nag-away pa dati ang US and Nicaragua, kung saan-saan, dahil di ba? Ngayon, sabi noon titong mga more than 100 countries, siya magbuo tayo. UNCLOS 1, UNCLOS. Hanggang sa dumating, shortcut ko na. Nagkita sila. Okay, nagpirmahan. Ito na, convention. Lumabas, na entitled ka yung 3 nautical miles, dinagdagan na 12 nautical miles. Tapos naglagay sila ng EEZ, Exclusive Economic Zone. 200 nautical miles. Tapos mayroon pang continental shelf, 200 nautical miles. So, napakalawak. Pero ito, wag tayo magkakamali. Ngaisipin na ito'y ating pag-aari. Okay. Ang ocean po, ang seas, yan po ay no man's land. Wala pong may-ari niyan. Kahit ano. Nung araw nga sabihin ay yung nag-invento nito, nung law of the sea, nung una, no? Hindi ko na babanggitin ang history. Yun kung asan abutin ang kanyon. Iyo yan. Di ba? Kung gaano kalayo. Yun ang basis. Ay kaya lang, kailangan pa ba natin ang kanyon? Ay ngayon, modern na, computer age. Ay di ngayon nag-usap-usap. Yun, naging batas. Pumirma ang China. Ang Amerika, pumirma pero hindi na-ratify. Ang US. Pero ang China, ang Philippines, pumirma, na-ratify. Di ba? Ngayon, nung mangyari yung stand-off, nagkaroon nung panahon ni Pinoy, nung nagkaroon ng, hindi ko alam kung panahon ni Pinoy, o basta nagkaroon ng stand-off, nagkaharapan yung China at saka ay sabi, malas kayo. Kami, sabi naman ng China, kayo muna. Ay ngayon, niloko tayo. Ay tayo nakaalis na, ayaw pa rin umalis. Ngayon, siyempre, nag-file tayo ngayon sa UNCLOS. Ang tawag doon yung lumabas ng 2016 na decision. Nakalagay doon based on UNCLOS, entitled tayo. Pero yan ang tawag dyan ay entitlement. And we have sovereign rights. Pag sinabing sovereign rights, territorial jurisdiction, yan po ay karapatan at kapangyarihan na
itong lugar na ito, yung 12 nautical miles, dito. ay walang makakapasok dito. Walang pwedeng tumaidihan o dumura. Sabi sa atin, Ha? kasi, ito'y lado ko. Oh, yan. Oo. Ito'y lado ko, walang gagambang. 12 nautical miles. Oh, walang makakapunta rito. Hindi kayo pwedeng mangisda, basta kami ang bahala dito. Kami may karapatan. Ngayon, meron pang 200 nautical miles. Exclusive economic zone. Ang ibig sabihin noon ay pwede kang mag-explore ng oil, pwede kang mangisda, exclusive. Ngayon, itong China, ang sabi, nako, nung mag-file tayo nagbayad. May gastos yun eh. Malaki. Kasi yung mga judges, ang iba-ibang bansang ilalagay mo doon, suswelduhan mo. Pagkatapos marami, basta't malaking pera. Ay, hindi sumali ang China. Para lang, biro mo, yaman ng China, para lang matuloy. Tayo nagbayad ng kanya. yung kanyang dapat ibayad doon. Ay, wala namang pondo yung UNCLOS eh. Eh, di tayo nagbayad hanggang sa lumabas. Hindi para pong naging functioning lang yung UNCLOS kapag may problema. Oo. Kaya dahil nag-create ng PCA. Wala naman siyang, kumbaga sa revolving fund, wala naman Wala. siyang operational fund. Kaya dahil tayo ang may pangangailangan, dahil tayo may concern na kinakailangang magkaroon ng solusyon, tayo ang nagbayad. Oo. ng filing. Oo. Filing fee, yun ang sweldo ng mga judges, yun ang mga hearing, kung ano man. Tapos siyempre, sa isang lugar, magbabayad tayo ng lugar dahil yun doon magkakaroon ng hearing. Yung tayo rin ang magbabayad ng lugar na kung saan nidadaos. Di ba? Lahat ng empleyado. Pati venue. Ay ngayon, itong China, binayadan na natin. Pero may provision sa UNCLOS na kahit hindi ka umattend, may default provision. Na hindi kayo member at you ratify kung anong decision, Dapat saklaw sa iyo, i-recognize mo. Ay, ang China hindi sumama. At ang pinagmamalaki ng China, Hindi daw sila nag-participate. meron kaming, hindi, ganito, amin yan. Kasi meron kaming non-dash line. Yan. Yung non-dash line, yung pinakita nilang tuldok na gano'n, na 9, at ito'y amin. Yung dash. Ay nakasama yung atin. Ha? Ay ngayon, ayaw nila. Kaya pag sinabi nilang may dumaang ganyan, yung, may barko ng Pilipino o mga Coast Guard. This is the Republic of China. You're entering the Republic of China territory. Di ba? Siyempre, pinapalayas. I'm giving you ganun-ganun. Tinatakot. Bisa binuling pa ng tubig. Sinusundan, tinatakot. Di ba? Kasi nga, hindi nga nila i-recognize yung ano. Anong rason? Bakit? Because, sasabihin ko sa inyo, international law, the UNCLOS and the Permanent Court of Administrators who decided the case, who heard the case and decided the case, has no enforcement mechanism. Wala pong power na mag-enforce ng kanilang ginawang decision. Nadesisyonan ako sa PIN. Ha? Nadesisyonan Na-decision na, kaya lang, Pero hindi ba ipatupad? hindi mo patupad. Ayun. Kahit naman yung International Criminal Court, International Court of Justice, mahirap pa rin sila kasi wala siyang sheriff eh. Para mamaya, pupunta tayo dyan, it's because of another issue. Bakit? Anong kahalagahan ng sheriff ng isang para ma-enforce? Tribunal, Isang tribunal. Kasi sila yung kasi dito sa atin, Nakapag-serve. dito sa atin, halimbawa, nag-file ka ng kaso. Civil case. Na lamang enforce sa iyo. Pagpunta ng decision, may utang ka sa bangko, na decisionan, na foreclose, kukunin na ng bangko, ay di dadalhin sa sheriff. Ang sheriff pupunta. Isa-serve sa iyo, ay di lumayas ka na. Mag-asalbalutang ka kasi may sheriff. Di ba? Oh, yan. Yan dito. Tapos ikaw criminal case, nag-decision, pwede nang ikaw imakulong dahil nang may enforcement din. Yun ang power ng court. May mga ganyan. Sa pangyayaring ito, Wala Wala talaga. dahil itong UNCLOS, Ay, walang power to enforce. hindi may patupad yung desisyon na nagsasabi na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. So, ang Pilipinas ang merong karapatan
sa lugar na ito. Oo. Yan. Pero hindi yan titulo ha, hindi yan hindi yung pag-aari mo na may titulo. Kaya hindi. It's only your entitlement na ikaw ang mayroong pwedeng mag-ano dyan. Wala yung kasulatan na titulo. Only your entitlement. Diba? Opo. Ngayon naman po ay nakikita rin sa... Anong solusyon? Katulad, sasagutin ko na muna para matapos tayo. Okay. Tama ba yung pambubuli o na ginagawa ng milisya o anong ating gagawin? Sa ngayon, wala tayong magawa. Kasi kung ipipilit natin at makikipag-away tayo, isang pindot laang. Ngayon, anong gagawin? Bakit nakakapangbuli ito? Alam mo yan, para lang yung mga pulis natin. Kaya nanguhuli, kaya kung ano man, mag-checkpoint. Kasi may utos. Okay. Ay, yung mga yan inutusan eh. Ay, lang namang hindi mo, Hindi sumunod. ay sila may sweldo. Ay short duty na yan. Kailangan na sumunod ka sa... Alam mo, ang gagawin dyan para matapos yan. Siguro yung Philippine government, yung ating top level, yung pinakamataas, kung sino man. Siyempre, ang presidente. Pumunta sa China. Mag-usap sila. Imbitahan dito. At hindi lang China kasi marami pa nakapaligid na nakikinig dyan. Opo. Ngayon, napag-aralan ko na mayroong natural gas dyan. At Yan ang isang dahilan kung bakit kahit daw 1,000 taon, hindi mauubos ang ating natural gas. Ngayon, ang natural gas ay pinakikinabangan natin dahil yung malampaya. Opo. Meron tayong malampaya, yun ang nagsusupply ng lahat ng kuryente sa buong Luzon. Ay, ang balita ko, hindi na abutin ng 10 taon. Ubus na, exhausted na, depleted na yung natural gas. Wala na. Ngayon, it's about time na ibaba natin ang ating pride. Kasi yung mababa naman tayo, ano magagawa natin sa isang dambuhalang China? Ibaba ang pride. China, mag-usap tayo. So, ang nakikita niyo po ang isang solusyon dito ay yung sabi nga, magsama ang China at ang Pilipinas sa pag-develop ng lugar. Para makuha ito. Hindi lang China. Kailangan yung mga marami pang claimant yan eh. Overlapping yan eh. So, mag-usap na kalimutan na muna natin ang away. Magkaroon tayo ng economic cooperation and peaceful coexistence. Magkaroon ng win-win solution para para kang co-exploration. Yan. Pero siyempre, hindi papayag ang China, ang Philippines. Dahil kasi, tayo ang panalo eh. Kailangan, joint venture agreement, wag natin dapat hindi nakalagay doon yung, kami at hati na tayo, ganito. Wala. Without mentioning the decision of UNCLOS. Ang iano natin for economic reason, for economic cooperation, without mentioning the decision of UNCLOS. So, no touch The decision, territorial concerns. wala. Tayo muna economic cooperation. At kung sino may pera, katulad ng Pilipinas, siyempre wala naman tayo. Ay ngayon, kung pwede tayong mangutang sa IMF, World Bank, para ilagay doon. Bakit hindi? Makapasok sa isang joint venture. Kasi baka sabihin ng China, wala nga naman kabila ang gagastos. Ay di tayo hati-hati. Alam mo, 5 bansa. Ay di tika-kaunti, 20%, 20%. Kaya natin yun. Kasi pag yun naman nagawa, yung kikitain doon, ay pwede naman tingin bayad. Ayun. Di ba? At ito'y makakatulong, masosolve yung sa halip na mag-brownout ang buong Luzon, ay hindi na. At saka bumura pa ang kuryente. Ayun, ang isa pa. Okay. Di ba? Ay buong Pilipinas. So, ay hindi gamitin natin. Huwag na tayo makipag-away. Magigitian na tayo. At sasabihin naman natin sa kanila, ay ka muna, yun ang mga aming mga ingisda, yung mga... Yun ang may kakaunti eh. At saka liliit ang bangka niya, ngayon na may dambuhala. Ay wala na ng mga bully. Ayun na po. Di ka? So, ngitian na tayo. Principle of coexistence. Di ba? At tayo naman ay lahat ay anak ng Diyos. Kahit iba-iba ang siyempre, Buddhism sila. Ang China, Buddhism yan eh, kung whatever, Hinduism, Buddhism. Ay yan naman ang kanilang mga prinsipyo para sa common good. Yung kabutihan
yung Buddhism and Hinduism, ang pagkakaiba lang nila at natin ay yung ating paniniwala na Diyos. Sila naman ay righteousness din ang paniniwalaan na huwag kang gumawa ng masama sa kapwa. Yun din ang pinaniniwalaan nila. Iisa lang. Eh bakit tayo magaganon? Tayong lahat ay anak ng Diyos. Huwag na natin manahin na nangyari sa Russia at Ukraine. Na ang daming mga batang nag-iiyakan at binobombat, hindi maintindihan kung saan tatakbo. Sabi nga, ikaw nga susunod, what is righteous and what is just. Di ba? So, nadinig po natin yung pananaw ng ating isang maalam sa batas, international law, pagdating sa West Philippine Sea. Pero kaugnay niyan po, Meron pa? natin yung sa usapin naman ng itong sinasabing pag-iimbestiga ng International Criminal Court. May kaugnayan sa dating madugong Human rights violation. War on drugs. Ng ating pamahalaan. Crimes against humanity. Laban sa droga. Noong panahon ng dating President Rodrigo Duterte. Na ngayon ay sinasabi na pumasok na at may sabi-sabi na naririto at nag-iimbestiga. Pero at the background, sabi nga po ay tayo naman ay wala na. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Ano pong inyong nakikitang senaryo sa ngayon na tayo nga ay wala na dun sa ng ICC pero ang sinasabi ay may mga nag-iimbestiga na. Alam mo yung International Criminal Court, ang tawag dyan ni Rome Statute. Yan ay sahik yan, Netherlands. Alam mo, ang isang bansa, wag muna natin sabihin yung na membership. Di ba? Ang tingnan muna natin yung general principles na how can the ICC or International Criminal Court take cognizance or have jurisdiction over the offense committed by officers or citizens of other country. Bakit pumapasok ang ano bang nangyari? Bakit ba kailangan makialam yung International Criminal Court? Di ba? Ngayon, meron kasing nangyari sa ibang bansa. Sa history na nung araw, ang ginawa ay, alam mo yung genocide? Extinction of human race. No? Pwede mong hindi ko ma-specify, may pangalan yun eh. At nahuli yung commander na yun. Yung commander na yun ng isang bansa ay pinagpapatay yung mga tao, kalaban niya. Hindi lang 10,000, 20,000. Ngayon, walang makahabol sa kanya because hawak niya ang batas eh. Diktador siya, parang martial law, pero pinatay niya. Ngayon, nakialam ang United Nations, International Criminal Court. At sinintensyahan ito. Ito yung nagtago. Di ba? Ngayon, nakulong ito after siguro 20 years na paghahanap. Nakulong itong taong ito. Ngayon, what is the difference? What is the application of that particular law ng Rome Statute na International Criminal Court na nakapagpakulong ng leader ng isang bansa? Ngayon, the principle behind this is that in the crimes of against humanity, halimbawa murder, yung genocide, yung extinction of human race, genocide, yung lahat ng tao pinapatay na. Murder, o kung ano man. Ay ngayon yan, yun dyan pumapasok ang International Criminal Court. Because this is international human rights law. Pero, merong batas. Kailangan, katulad ng example ng sinabi ko, wala namang nag-iimbestiga doon sa taong yun. Wala namang court of justice. Kasi siya lahat, diktador, kanya ang husgado, kanya lahat. Ngayon, this is different. The principle in the International Criminal Court is that the ICC court has jurisdiction over the, let's say, other countries' offenses committed by citizens if there is no active judicial system in that country. Walang sistema, walang nangyayari. May exception pa yun. Although there is an active judicial system
in the country, the exception is, or situation or circumstances, wherein the international court can take cognizance of the case. If, although there is an active judicial system, but the officials or the citizen of that country can commit an act or a lawful act with impunity. Ang ibig sabihin, ay oo nga, may active judicial, pero hindi ka naman ma-untouchable ka eh. Di ba? Yun ang hinahanap. So, titignan natin. Ngayon, okay. International, marami pang batas na involved. Kasi, hindi mo pwedeng, may active judicial system, tapos very active naman ang ating mga court. Hindi naman pwedeng sabihin natin na ikaw ang leader, may kasalanan ka eh. Marami pa eh. Kung na-charge naman yung mga police sa operation, kung nakakasuhan naman, at saka pwede naman kasuhan ngayon. As a matter of fact, iniimbestigahan ngayon sila eh. Yun lang. Ngayon ang tanong, nagwawala siyempre nagpalabas si Trillanes. May warrant of arrest na raw. So, yan At nandito na raw yung nag-iimbestiga. Di ba? Papasok ngayon that's the reason, ito yung time na pwede nating i-invoke that we are no longer a member of the ICC. Ayun na nga po. Importante yun. Being a member is important. Di ba? Sige, ikaw naman. Baka ako, sa kabatiran ng ating mga tagapanood na yung sinasabi niya na International Criminal Court, ito po ay pandaigdigan. Pandaigdigang hukuman para sa mga krimen na yan. Sinasabi nga ay ang una na dinidinig dito ay yung mga kaso katulad ng genocide o yung murder o yung kung ano mang humanity. Krimen laban sa sangkatauhan. Katulad ng pagpatay ng maraming tao, ng mga mamamayan sa isang lugar dahil para manatili yung pamumuno ng isang diktador, ng isang leader. Na pwede rin naman na kung halimbawa sa isang lugar na walang umiiral na hustisya o walang batas na kinikilala, walang judicial system na nagpapaksyon, ibig sabihin, ang mga hukuman na hindi dinidinig ang mga kasong katulad nito, pumapasok doon ang katulad ng ICC para siyang manguna sa pagdinig sa nasabing usapin. Pero kung sa isang lugar, meron mang judicial system na umiiral, may mga hukom, may Korte Suprema, pero sabi nga, ang mga namumuno naman doon ay bulag. Hindi nila dinidinig ang mga kasong ito. Pumapasok din po doon ang International Criminal Court. Yun ang pinaliliwanag kanina. Galing mo paliwanag ng ating si Donald. Sa ganitong pagkakataon, Para justice din ito. Sa ganitong pagkakataon, nakatulad, ilalapat natin sa ating bansa na ang sinasabi ditong usapin ay yung madugong gera laban sa droga. Nung panahon ng dating President Rodrigo Duterte. Nasabi nga ni dating Senador Trillanes ay umuusad na. Meron na daw mga lumabas na mga warrant of arrest at sinasabi nagkakaroon na ng mga investigasyon tungkol dito sa mga kay PRRD Duterte at sa ibang mga leader ng pulisya nung panahon na yun. Kasama na si Senador De La Rosa. Bato de la Rosa at iba pang mga naging top official ng PNP. Yan ang sinasabi. Pero wala pa naman. Wala pa talaga nakikita na nag-iimbestiga. At sikreto daw, sikreto. Hindi naman pwede mag-isikreto ang investigasyon. Pero sabi nga ni Trillanes ay may nag-iimbestiga. Ay sa ibang lugar, sabi bagay, ipinalalagay nila ng usaping ito parang maritesan pa lamang. Dahil wala ka pa nakikita totoong nag-iimbestiga. At sabi nga, yun nga ang sinasabi ninyo, na kapag nagsimula na ang tunay na investigasyon, yan. Ngayon, dito papasok yung, tayo muna, sandali lang. Tayo ba, o ang ICC ba ay may karapatan na mag-imbestiga sa ganitong klase ng krimen sa ating bansa? Gayong ang ating bansa ay hindi na miyembro ng ICC. So, at sa pagkakataong iyan po, ang sinasabi nga ay kinilala
ng Korte Suprema ng Pilipinas ang pagtiwalag ng Pilipinas sa pagiging miyembro nito sa ICC. Tama. So, sa bagay na iyon, nagkaroon ba ng jurisdiction ang ICC, sa ating para bansa? mag-imbestiga sa mga Pilipino o sa mga dating leader ng ating pamahalaan? Gayong tayo hindi miyembro ng ICC? Sagot po, Mayor. Alam mo, ang galing mo mag-explain. Ay parang ikaw yung USA o Justice ng Supreme Court eh. Ibig sabihin, kaya mong interpret ng napakaliwanag ang isang batas. Ako nangyayari. Ay siyempre, without going on to the technicalities. Meron mo, ang ganda. Kaya bilib ako rito. Pwede kang professor of law. May kaunti po siyang background doon sa pinanggalingan nyo. Ang galing nito. Yun ang usapin eh. Ang galing mo. At teka, sandali, di ito. Para i-hit ko na yung sasabihin mo. Alam mo, ang jurisdiction can be acquired kahit dito sa regular But because of the arrest of the person, because of the true summons and sumagot ka or pumayag ka. Di ba? Meron tayong sinasabing how jurisdiction can be acquired by the court. Ay ngayon, katulad ng International Court, they have also rules and procedure. Pero siyempre, ang mga yan, gustong-gusto nilang makahuli. Nagangawil eh. Kasi siyempre may... Titingnan ko ikaw ikukubit. kahit na yan. Kahit ng siyempre may batas. Sabi nila sige, subukan natin. I-accuse natin. Kapag sumagot yan, doon sa ating mga ang ibig sabihin, pumapayag. Nire-recognize. Nire-recognize mo yung sumagot ka nagpadala ka ng abogado. Ay, siyempre, respectfully appearing for the accused, your honor, or for the respondent. Ayun. Sabi ng abogado, sumagot tayo. Sabi niya, ay pag hindi ka sumagot, kaya kayo ma-stop. Sabi niya, kasi, hindi ka sumagot Ay, pero may rules tayo sa court. Mautak din ng mga Pilipino Mga abogado natin. Ba't kayo sasagot? Ay, hindi na kami member. Now, siyempre, nanggigigil ang mga yan. Sabi nila, putang ina, hindi natin makakawil Hindi ngayon, siyempre, papadala yan ng message dito. Doon sa, halimbawa, sa DOJ o sa Solgen, pwede sila magpadala. Pwede ka kami mag-imbestiga dyan. Diba? Siyempre, pwede isagot ng Solgen dyan o DOJ. I'm sorry, hindi na kami member. Ay gusto nyo, kasuhan nyo, bahala kayo. Pero, in all court of law or justice, kailangan they should observe due process. And what is due process? Even in the international court, that is the right to be heard. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nila na nag-iimbestiga na dito at hindi naman tayo kumakagat, kahit sila pumunta rito, mag-iimbestiga, it's up to, halimbawa, Bato, Senator Bato, o President Duterte, o kung sino man na mga involved sa tungkol na war and drugs. Pagdating dito, at dumating yan, at nagkita-kita kayo, sabihin mo lang I have the right to remain silent. You can invoke that. Di ba? Because it is enshrined in the Constitution that the right to life, liberty, or property without due process of law. That is enshrined in the Constitution and Bill of Rights. Nakalagay yan. You cannot abandon the rights because nandyan yan. Pwede mo i-invoke yan Bakit? Tatanungin mo ako, anong karapatan mo? Di ba? Pumunta ka rito, pupunta ka. Ngayon, kung ako ay voluntary, dumating. Yung mga tanong ko, ay sinagot. Yung mga tanong nila, sinagot ko. Yun, mag-ingat ka. Dapat, isdama na. Huwag kang pagsinig. Wala naman silang power pumunta kayo dito. Kahit sabihin ni Trillanes, nandiyan na. Yung pakialam ko, hindi kami sasagot diyan. I have the right to remain silent. Di ba? Tsaka parang sinabi po niya na nandyan pero siya lang ang nakakakita. Assuming na nandito na. Pero wala silang karapatan. Any evidence, ex parte yun Kasi ang tawag doon, meron tayong tinatawag na investigation ex parte. Yung sila lang ang gumagawa. But
ex parte investigation is a violation of due process. And that is not admissible in court. Because wala yan. Wala, nag-iisa eh. Hindi mo binigyan ng pagkakataon yung kabila na mag-controvert. That is ex parte investigation. Nangyayari yan dito. If, labawa, administrative agency, Department of Labor, or kaya kung anumang agency that they have the right to, hindi naman kailangan imbestigahan kasi kitang-kita na. Meron silang karapatan. Hindi na kailangan magharap-harap, walang hearing. Pero summary, investigation, papel, sagutan. Sabi niya, ay, walang due process. Hindi. It doesn't need, because a certain agency, like the Department of Labor or DNR or any other government agency, is given the power to investigate. And it doesn't mean na pag hindi ka na umapir at nag-usap, nag-debate, hindi ibig sabihin ay may violation na ng due process. That is allowed in our jurisdiction. Pero, sumagot ka. Pero yung sinasabi natin, nandito yung ICC that will conduct an investigation ex parte, that is not admissible in any court of law and even in the ICC because that is self-serving. At kung sakali nga, sinasabi, naririyan yung mga investigador at basta na lang mag-iimbestiga, magbibigay ng warrant o kung ano man, then sasagot yung ating Solgen. O, nagsasabi na, wala kayong karapatan, wala kayong jurisdiction sa aming mga mamamayan na mag-imbestiga dahil kami ay hindi na miyembro ng ICC. Yan, tama. Ang galing mo talaga. You can be a justice. Utangin ako nga. Ang galing. Nakikita po natin na sa ngayon, sa usaping iyan ng sinasabing pagkakaso ng ICC kay former President Rodrigo Duterte, kay Senator Bato de la Rosa at ibang mga dating opisyal ng PNP, ay sabi nga ay hanggang ngayon, ayan ay sabi nga ay usapang kutsero pa rin. Dahil wala pa naman. Kahit sabihin nilang maglabas sila ng warrant of arrest. Wala pa. No, they cannot issue. Yung statement, hindi naman ako galit kumpare ko nga yan si Senator Trillanes eh. Yung anak ni Kapitan Mendoza, ng Banay-Banay, Banay-Banay. Ay, kumpare ko yan, nakasama ko yan. Hindi ako galit yan. Kaya lang, yung sinabi niya na maglalabas na ng warrant of arrest is only a figment of his wild imagination. With due respect. How can you, kahit yung pag-file ng paglalabas ng search warrant or warrant of arrest, there are so many requirements or due process of law before one can issue or the judge can issue a warrant of arrest. At sabi nga po ni na Senator Bato at ng iba pang mga nagtatanggol naman sa kalagrupo at sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun daw mga ipinaglalabas at saka yung mga ipinagpapafile ngayon ni former Senator Trillanes, sabi nga ay ang tawag doon yung rehash lang ng mga recycled accusation sa ating mga leader ng pamahalaan. At sabi nga, wala namang bago. Parang nag-iingay lang. Yan naman po ay, yan ang pagtingin ng ating mga sumusubaybay, ng ating mga kababayan sa mga nagiging pagkilos ni dating Senador Sonny Trillanes. So, marami po tayo na pag-usapan. Ang ating nakasama ngayong gabi ay hindi isang basta ordinaryong mamamayan lamang. At sasabihin ko lang, hindi ordinaryong dating opisyal ng pamahalaan sapagkat sa ngayon nga ay maya-maya pa. Sabi nga, candidate for doctoral na. Doctoral na. Isang issue lang na gusto kong maipaliwanag din. Walang politika dito. At kung dapat ay kasi walang kinalaman ang Pangulo natin. Kasi alam mo, matalino ang Presidente. Alam niya na i-apply natin ang principle of international law, i-apply natin ang international humanitarian law. At alam niyan kung paano ang application nito. At saka walang karapatan, wala naman siyang power na papasukin
o sino man dito. Basta ang general principle of law, naiintindihan yan. At maraming, hindi siya dapat ang mag-isip niyan. Ha? Kasi mayroon ng batas eh. Hindi naman, ang presidente, sa international law, sa pagganyan, hindi na kailangan siya mag-implement. Kung pumasok dito, kahit pa may decision na, hindi nasa presidente yun. Di ba? Wala. Kaya dapat, wala ng politika dito. Wala ng sisihan. Unang-una, walang iniisip at hindi pwedeng gawin ng presidente na, okay, pumasok kayo at mag-imbestiga kayo. Walang power at hindi magagawa at hindi gagawin ng presidente yan At ng nung Pilipinas. po ay siya nagsalita na kanyang kinikilala ang ginawang aksyon ng panahon ni dating Presidente Duterte na tayo ay tumiwalag sa ICC. At yung pagkilala niyang yun ay katulad din ng pagkilala ng Korte Suprema. So talagang wala. Nada. Wala. Baka po meron pang gustong ibahagi o ikwento o... Ay, okay na naman. Marami pa namang episode ito eh. Yan. Ay, baka maubos ang ating pag-uusapan. May pagkakataon pa na tayo. Tayo yan o. Bumalik. At saka anong oras na? Ay tayo hindi pa naghahaponan. Marami pa kaming itatanong sa inyo sa mga susunod pang pagkakataon. di ba? Ano po? So, napakagandang pagkakataon po ang gabing ito na kami ay nagkaroon ng isang malayang talakayan kasama ang ating private Citizen. private citizen, Maynard Sabili, dating USEC ng Department of Human Settlement and Urban Development, dating mayor ng lungsod ng Lipa at isang kinikilalang sa batas bilang isang summa cum laude valedictorian ng Master of Laws sa Thank you University of po. Santo Tomas. Thank you po. Kaya pa ay summa cum laude uli na Ay, Dr. malayo pa Silvio. naman. Banda-banda Hindi natin, yan. marami pang asin ang kakainin. So, yan po. So, sana nabigyan po namin kayo ng magandang pagkakataon para tayo makadevelop, sabi nga, ng magandang opinion na makatutulong sa ating pagdidesisyon sa buhay. Lalo tigit ay malapit na uli ang ating pagpili ng mga susunod na leader ng ating pamahalaan. Maya-maya pa, ilang buwan na lamang, ay magpapay na ulit ng Certificate of Candidacy ang mga susunod na naghahangad tumakbo sa mga lokal man o national na posisyon. So, guys, Ayun. At syempre sa live natin ay napakarami pong nangungumusta at bumabati sa inyo. Ay parting words po para sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay binabanggit pa rin po na napakagaling nyo pa rin po magsalita, Mayor, at kayo pa rin po ay hinahangaan pagdating sa public service bagamat wala na po kayo sa gobyerno. Ano pong parting words nyo sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, wag ko kayong magkalala. Wala pa akong katapusan. Marami pa. yan. At tayo habang nabubuhay, ay tayo naman ang iniisip natin ay lagi makatulong. Di ba? Ayoko ng politika. Sa akin, ang politika ay public service. At kung ako man ay maraming salamat dahil sa aking buhay, yung pong 9 na taon ay binigay niyo sa akin. Yun ang the best thing that ever happened to my life. Yung nakapagsilbihan kayo, ay napakasarap na pong pakiramdam. At kung pahintulutan pa ako, hindi lang sa pamagitan ng eleksyon, halimbawa, mapili ako ni President BBM, mapagkatiwalaan ako sa ibang posisyon ulit ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, ay di tatanggapin ko po. At ako'y gusto ulit maglingkod sa inyo. Pero kung sakaling hindi ako malagay, ay asahan ninyo, nandiyan pa rin ako. Para kung ano man ang kaya kong ibigay sa inyo. Ibibigay ko. Katulad ko nga ng sinabi ko, nung ako'y mayor pa, bago ako magtapos ng serbisyo, kung ako ay sisilang muli at pipiliin ako ng anong buhay ang gusto ko, pipiliin ko pa rin ang maglingkod sa inyo. Dahil ako yon nagmamahal sa inyo. Maraming salamat. So, gandang mensahe nun. Napakaswerte ng mga tao patuloy din nagtitiwala sa kanya at naniniwala sa kanyang kakayanan. So, sumayin niyo po ang episode 18 ng ating programang
Puntahan at Kapihan sa BNN. Ako po si Jonald Rayos. At ako po si Gads Rodelas. Maraming salamat. Magandang gabi.